Isang makapigil hiningang sandali ang makikita natin sa chapter na to, pero dadating na rin ang dalawa sa talagang pag-asa ng mga Giants at ng mga bida natin. Sabay-sabay nating alamin ang mga spoilers para sa chapter 1174 ng One Piece. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, teorya at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay unti-unti nang kumilos ang ilan sa mga bida natin. Nandiyan ang pagharap nila Hyrodin sa ilang mga Giants na Nadome River Sea. Kinalaban na rin nila Zoro ang mga Giants na yan at nagawa naman niyang mapuruhan yung iba dito, pero dumating din bigla itong sila Dory at Brogy para nga kalabanin naman si Zoro. Sa kabilang banda, nagkaharap din itong si Brook at Gunko at nalaman natin na ang tunay na pangalan ni Gunko ay Princess Shuri. Tinawag pa ni Brook si Gunko na father killing princess. At galit na galit nga itong si Brook dito kay Gunko, pero dahil dyan sa nakita ulit ni Gunko si Brook ay bumalik sa dati itong si Gunko at pinakawalan niya ang ilan sa mga bida natin, pati na ang mga bata, pero saglitan lang din at bumalik si Imu kaya naglaban itong si Brook at Gunko. Patuloy ang paglaban ng ibang mga Giants sa Nightmare Monsters sa pangungunan nitong si Ripley at sa tulong nila Goldberg at Road ay natalo nila itong Dark Nika. Sa huling mga sandali ng chapter ay may nagawa ngang kapalpakan si Summers dahil sinalag nito ang pagbagsak ng Dark Nika na natalo nila Ripley at dahil dyan sa ginawa ni Summers ay naglanding to doon sa barko na dala nila. Ayun nga, nasira ang plano nila Imu. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter na to, kaya ano ang mga malalaman natin sa spoilers. Ang title nga para sa parating na chapter ay The Strongest in the World. Sino kaya ang pinatutungkulan nitong title na to? Ito na ang spoilers. Tayon dito ay ito na yung aftermath nung nangyaring pagkawasak ng bangka na dala nila Summers. Sabi na itong mga bata nga daw ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad pero patungo na nga to doon sa pwesto ng bangka. Kaso nga lang, di ba, nasira na yung bangka na yon, kaya medyo delikado pa rin dahil yung pinaka-harbor ay wasak na at may butas na nga doon sa Sea Cloud. Syempre itong si Summers ay nangamba nun dahil yari siya kay Imu, pero na-realize nga nito na okay lang daw na mawala sa kanila yung mga bata kasi nga daw makakakuha naman daw ulit sila ng mga bata sa susunod, siguro kapag bumalik ulit sila sa Elbap. Nasabi ni Summers yan dahil yung mga bata nga ay hindi pa rin humihinto at papunta na doon sa bangin. Sobrang sama din talaga nitong si Summers. Deserve talaga nito mabugbog dahil dyan sa kaganapan na mangyayari sa mga bata ay nakita din yan nila Ripley. Kasama ng ibang mga pamilya ng mga bata na to ay pinipigilan nga ng mga to yung mga bata kaso hindi nila makaya dahil patuloy nga sa paglalakad ng mga batang to patungo doon sa harbor. Na-realize na nga daw nila Ripley na wala na daw silang magagawa kaya niyakap ng mga magulang ang mga anak nila hanggang mahulog na nga ang mga to doon sa bangin. Sakripisyo na talaga ang nangyari. Ganyan kamahal ng mga magulang ang mga anak, kahit ano talaga ay gagawin kahit nasa mga huling sandali. Pero wag tayo malungkot mga katambay dahil ito na, nahulog na nga ang mga bata at sila Ripley. Patuloy lang ang paghahulog nila. Ilang saglit lang, biglang lumitaw si Loki doon sa kinaroroonan nila. Nag-transform nga daw itong si Loki sa sobrang laking Black Dragon at may mga pakpak nga daw itong dragon na to. Kinuha nga ni Loki ang mga bata at mga magulang nito. Sinakay niya doon sa likod niya habang nasa ere nga silang lahat. Yung devil fruit nga daw ni Loki dito ay wala pa rin nga daw pangalan, pero okay na to dahil marereveal na kung anong itsura nung devil fruit transformation ni Loki. Nakaka-excite makita to. Sa huling page nung chapter ay makikita nga daw natin dito si Loki na nasa Black Dragon form nito kasama si Luffy na nasa Gear 5 Nika form at itong Ragnir na nasa Squirrel form nito. Magkakasama nga doon itong nilakbay ang daan pataas papuntang Sunrealm na syempre bitbit na rin nila yung mga bata at sila Ripley. Si Luffy nga daw ay nandun sa taas ng ulo ni Loki kasama nito ang Ragnir. Magkakasama nga sila na patungo na sa Sunrealm para labanan ng mga Nightmare Monsters at sila Imu. End of the chapter, break next week. Okay, isang malupitang spoilers ang nalaman natin at ayun, muntik man tayong mangamba dahil nahulog ang mga bata kasama pa ang mga magulang sa bangin, ay bigla namang dumating itong si Loki na nasa Black Dragon form at totoo ang teorya natin na Nidhogg type ang form ng Devil Fruit ni Loki at Black Dragon pa nga to kaya sobrang astig niyan. Tapos kasama na rin si Luffy na nasa Nika form. Naku po, bakbaka na talaga to. Mag-uumpisa na talaga ang malupitang laban nila Luffy kasama si Loki at itong si Imu. Nakaka-excite makita yan. Abang na lang sa full chapter review natin mga katambay, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!